Magandang araw po mga kabarangay. Welcome to our weekly Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? Siyempre, samantalayin ko ang pagkakataon para batiin po tayong lahat ng isang Happy New Year. Dito na ang 2025. So, sana po lahat po tayo ay nakapag-celebrate naman ng New Year at Kapaskuhan with our loved ones. Naging maayos naman ang ating celebration. At syempre, ito na, taong 2025, andito na at panibagong taon na naman, panibagong mga hamon, panibagong mga activities ulit na ating haharapin para po sa taon na ito. So, syempre, pag sinabing bagong taon or itong pagpasok ng bagong taon sa ating barangay, anong very significant dito? Syempre, ang renewal na ng mga barangay clearance for business permit. So, formal na pong nag-umpisa, nagsimula ang ating renewal dito po sa ating barangay. At January 2 pa lang, first working day pa lang ng taong 2025, ay nagsimula na rin tayo ng pag-process ng mga renewals ng ating mga business stakeholders. So, syempre, ongoing ngayon ang ating pagpa-facilitate ng mga transactions at matatagpuan ngayon yung ating clearance renewal dito sa ating basketball court. So, syempre kasi ina-expect natin yung heavy influx ng mga ating mga business stakeholders na pumapasyal sa ating barangay hall. So, sa ating covered court, naka-schedule tayo from 8 a.m. to 4 p.m. So, sa ating mga liaison officers o yung mga business owners mismo, pasyal lamang po kayo sa ating barangay hall, sa ating covered court para i-process ang inyong renewal. So, syempre, alam naman natin ang inyong mga requirements, Of course, the latest barangay clearance. So yan yung pang taong 2024. At syempre, updated na comprehensive general liability insurance. So dito sa ating covered court, meron na rin mga ilang insurance providers na nakapwesto that can accommodate you. But of course, kung kayo ay may dala na updated na insurance from your preferred insurance companies, of course walang problema po yun. Ang atin lamang po ay kaya meron na rin nakapwesto dito for everyone's convenience. O kaya kung wala man kayong mga suki na insurance provider. So syempre pagkagaling nyo po dito sa barangay hall, pwede na kayo tumuloy sa ating business one-stop shop na matatagpuan sa Ayala 30th Mall para i-process na po ang inyong business permit naman mula sa Pasig City Government. So karamihan po na experience natin in the past days ay marami pa rin na mas nauuna na sila tumuloy dito sa ating barangay hall para i-facilitate ang kanilang renewal dahil nga kaagad-agad ay napiprint out na yung kanilang copy ng barangay clearance for business permit. Syempre dito na rin sila nagbabayad na mas pabor sa amin. Siyempre, mas gusto namin yun, na dito na sila nagbabayad sa ating barangay hall. Although, pag kayo naman ay tumuloy na rin naman sa boss, sa one-stop shop, at hindi pa kayo nakakuha ng barangay clearance, agad naman po yun, nakasama na sa inyong assessment na babayaran para sa business permit. So, again, all our requirements are posted naman po sa ating mga social media channels. And, wag na ho natin antayin ng deadline. Alam ko yung mga iba maaring inaantay pa yung deadline or sabihin daming tao ngayon, baka mas konti next week. Tandaan po natin, mas dumarami ang tao pag malapit na ang deadline. So wag na rin po natin asahan muna yung kung may extension man, i-treat natin as if na malapit na rin ang deadline or meron ng deadline na nakatakda at i-process na po natin kaagad ang ating business permit. So ako personally, na yung maliit naming negosyo ng aming pamilya, na-process na rin namin, nakatapos na rin sa pagproseso ng ating business permit at ang laking gaan sa isipin natin na nakatapos tayo sa ating obligasyon sa ating pamahalaan. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating buong workforce, sa ating barangay na tumutulong sa ating renewal, of course, led by our treasurer, Lynn Soropia. At of course, asahan niyo po
no ang ating asahan po namin no ang patuloy na compliance ng ating business community, no. Of course, we've made the process easier, no, nang sa ganun ay talagang mas maging business friendly barangay ang Barangay San Antonio. So syempre no, dagdag ko na rin no ang pagdating sa business friendly and good relations sa ating business stakeholders, ang aking pagbati rin at pagpapasalamat sa MCC Finance, no, isa sa mga financial institutions or companies dito po sa Barangay San Antonio na kamakailan inimbitahan po ang ating barangay upang makibahagi sa kanilang taunan na Thanksgiving Mass na isinasagawa sa kanilang tanggapan. So again no, masaya po kami no na tayo'y naiimbitahan ng ating mga business stakeholders at of course pagpapasalamat ko rin sa MCC Finance sa ating mga naging collaborations no nung 2024 sa ating sa inyong tulong sa iba't ibang mga programs and projects ng Barangay San Antonio. And of course, we do look forward no sa inyong sa ating patuloy na collaborations para sa taong 2025. And of course, speaking of collaborations, no, dito po sa Barangay San Antonio, in full swing na po ang ating mga collaboration with different stakeholders and organizations. No? So, syempre, back to work na rin talaga tayo. At unang-una dyan, syempre, ang pag-resume ng ating senior care program. So ito pong senior care program ay ginagawa po natin every Tuesday, 8 a.m. to 9 a.m. At ito po yung collaboration natin with Rizal Medical Center na ang layunin no ay mabigyan ng panibagong venue ang ating mga senior citizens no to enhance their social skills no yung kanilang mga motor skills, yung memory work no at again no simpleng libangan para sa ating mga lolo at lola. So sa ngayon no isinasagawa natin ang ating senior care program muna sa ating senior office sa second floor ng ating barangay hall no habang ginagamit pa ang ating basketball court sa renewal season. Pero again no pagdating ng buwan ng Pebrero no balik na tayo sa ating covered court para sa ating weekly na senior care program. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating mga kaibigan na doctors mula sa Rizal Medical Center, no, yung mga family doctors natin and bahagi rin ng geriatrics department ng RMC. Maraming salamat. At syempre, gayon din sa ating workforce, no, sa ating mga barangay staff na tumutulong para maisagawa natin ng maayos ang ating weekly senior care program sa Barangay San Antonio. At syempre, no, aking pagpapasalamat din sa Pasig Peso, no, ang Public Employment Services Office ng lungsod ng Pasig. No. Last year, nagkaroon tayo ng nasimula ng isang collaboration with Peso na magkaroon ng employment opportunities para sa ating mga mahal na senior citizens. At mapalad po tayo no, na nabigyan tayo ng dalawa na recipients or beneficiaries dito po sa ating barangay. So particular po si Ate Ida Dairit na na-employ sa Chowking at gayon naman din si Ate Edna Laksamana na na-employ naman po sa Burger King. So both food establishments are located at Barangay San Antonio at ang kanilang work arrangement no ay 4 hours a day at tumagal rin po ng 5 months. So katatapos lamang nung kanilang 5-month stint sa food establishments po na ito at very happy po no both our senior citizens as well as yung ating mga business stakeholders no sa naging collaboration na ito no with not just with the barangay but with the city government of Pasig as well. So again, we do look forward no sana madagdagan pa no ng ating mga senior citizens na mabigyan ng employment opportunities dito po sa ating barangay. So again, ang aking pagpapasalamat sa Pasig City Peso at gayon din sa ating Committee on Livelihood co-chairs na si Kagawad Ping Aguilar.
And of course, ang aking pagpapasalamat din sa ating mga kaibigan mula sa Apo Pasigueño, no? Mga kaibigan natin mula sa Alpha Pi Omega na kamakailan ay nag-donate ng face masks, no? Para sa ating mga kabarangay. So alam naman po natin ngayon, uso ang mga respiratory disease at talagang very useful, no? Ang pagkakaroon ng face mask. So again, maraming salamat, no? Apo Pasigueño, and sana no, mas marami pa tayong maging collaborations in the future. And mga kabarangay, share lang din po namin ang ilan sa mga proud to be BSA moments dito po sa Barangay San Antonio. So unang-una po dyan ang aming pagpapasalamat sa pagpasyal ng ating National President ng Liga ng mga Barangay sa Pilipinas, si Kapitan Jessica D. ng Province of Isabela. No? So nakakatuwa na napasyalan tayo ng ating National President, no? At napili ang ating barangay para i-feature sa kanilang online show, no, na nagha-highlight at nag-showcase sa mga best practices ng iba't ibang barangay sa ating bansa. So coincidentally, no, ang national headquarters ng Liga ng Barangay ay matatagpuan din dito po sa Barangay San Antonio. Kaya talaga namang isang malaking karangalan na tayo ay mapasyalan at gayon din ay mapabilang sa mga barangay na kanilang hinahangaan pagdating sa governance. So again, ang aking pagpapasalamat kay Kapitan Jessica D, of course, sa kanyang team, no, na pumasyal dito po sa ating barangay, and saan niyo po ang patuloy na suporta ng Barangay San Antonio sa inyong mga initiatives and endeavors, and of course, lagi po kayong welcome dito po sa BSA. At syempre, ang aming pagbati din sa ating formal na official, no, na kandidata sa Miss Universe Pasig, si Miss Mary Bennett Macandili or si Miss MB, no, na magre-represent sa Barangay San Antonio sa Miss Universe Pasig pageant. At kamakailan, no, tayo ay nagbigay ng suporta sa kanya mga pre-pageant activities. Of course, nakasama rin natin si Kagawad Venus Laput, si SK Chairman Justin Garde, and of course, our very own Mutya ng Pasig 2024 na si Mary Araha. Siyempre, dun sa pre-pageant activities, nakita rin natin ang ating kandidata sa Miss Universe last year na si Miss Selena Reyes, no? At nakakatuwa, no, na at least very active pa rin, no, ang ating barangay, no, pagdating sa mga beauty pageants, no. Hindi rin siya biro salihan, pero again, isang malaking karangalan na tayo'y napapabilang sa mga contest, no, tulad po nito. So ang coronation ay sa katapusan ng buwan ng Enero, no, sa January 31, and of course, no, kay Miss MB, no, we wish you all the best, no, the best of luck, at asahan mo ang aming full support sa iyong darating na coronation night sa January 31. And mga kabarangay, upcoming events po natin dito po sa Barangay San Antonio. So again, sa January 19, no, ang ating Bambino Festival. So ito po yung citywide na Santo Niño Festival dito po sa lungsod ng Pasig. At again, no, magiging bahagi muli ang Barangay San Antonio sa ating gaganapin na Bambino Festival. So again, inaanyayahan po natin ang lahat, no, na gusto makiisa, no. Sabi ko nga rin, yung mga may personal na Santo Niño images, no, you can bring them, no, para maisama sa ating parada. So again, gaganapin po ito sa malapit sa may cathedral, no, na Immaculate Conception Cathedral ng Pasig, no? Malapit po yan sa Plaza Rizal. At syempre, no, present muli ang ating barangay. Ang Barangay San Antonio ay magkakaroon muli ng delegation, no, para makiisa dito po sa Bambino Festival. So again, this coming Sunday na po ito, no, at hapon po ito. So again, yung mga asahan po natin ang mga kalsadang sarado, no, so medyo magdudulot lang naman ito ng konting traffic. So again, no, please take the necessary rerouting, no, kung kayo man ay dadaan sa downtown
Pasig. So again, ang aking pagpapasalamat sa ating Committee on Tourism, Culture and Arts, co-chairman, Kagawad Venus Laput, na taon-taon ay punong abala dito sa ating participation sa Bambino Festival at syempre sa ating mga workforce na makikiisa dito sa gagawin na Bambino Festival Parade. And of course, mga kabarangay, itong January 29, ipagdiriwang po natin ang Chinese New Year. So January 29 is a holiday, at traditionally, pinagdiriwang natin ang Chinese New Year sa Barangay San Antonio the day before, the actual day of Chinese New Year, dahil nga gawa nga ng walang pasok pagdating sa araw po na iyon. So dito sa Barangay San Antonio, we will be observing and celebrating Chinese New Year on January 28 at magkakaroon muli tayo ng barangay-wide na Dragon and Lion Dance. So again, included ang Ortigas Central Business District at gayon din itong ating village na iikutan ng Dragon and Lion Dance. So again, magkakaroon din tayo ng fireworks, simple fireworks display pagdating ng dilim, pag medyo dumilim na, mga 5:30 to 6 p.m. asahan nyo po yung ating fireworks display na gaganapin sa intersection ng Julio Vargas and ng San Miguel Avenue. So sa ating mga kabarangay, please do take note of these activities, these events, at sana ay makasama namin kayo, sana makaparticipate kayo sa ating mga darating na events in these coming weeks. So again, ang aking patuloy na pag-anyaya po sa ating mga kabarangay to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga kaganapan sa ating barangay. Alam mo naman, ito talagang tuloy-tuloy na po ito. Pag nagsimula na itong mga activities natin this month, makikita po natin na magiging busy na naman po tayo para sa taong 2025. So again, aking pagpapasalamat sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo, ang ating barangay workforce, sa ating mga barangay employees. Maraming salamat sa ating barangay council, sa SK Council, of course sa ating social media team. Maraming salamat. Na-miss natin itong miss natin mag-shoot. Nakaka-miss din pala. And of course, sa ating mga benefactors, donors, collaborators, maraming salamat. As early as now, may mga nakakausap na tayo na talaga namang handang-handa na tumulong sa ating mga darating na programs and activities dito po sa ating barangay. And of course, sa ating mga mahal na constituents, mga netizens natin, mga kabarangay, maraming salamat sa inyong tiwala at suporta every year. At asahan po namin ang inyong patuloy na suporta at tiwala sa taong 2025. So muli, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig, and rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating barangay. So sa ating mga kabarangay, patuloy din po tayong magdasal. Ito na nga, kakaumpisa na ng taon. Nagpasalamat tayo sa 2024, ipagdasal natin na maging maayos din at maging mabait sa atin, ika nga, ang taong 2025. So sa ating mga kabarangay, mag-ingat po tayo lagi, stay safe always, and may God bless us all. Thank you.